Hi guys, ito na yung request nyo kung ano-ano nga ba yung pwede nating gamitin na appliances dito sa power station natin na Blue Yeti. So ngayon, ang itetest natin, syempre meron tayong cellphone, kung ilang watts ba itong cellphone pag nag-charge. Meron tayong iPad dito, merong laptop, meron tayong heater, no, na tumbler, tapos meron tayong rice cooker. So check natin kung ilang watts tong rice cooker natin mamaya, kung kaya ba siya sa power station natin. At meron tayong stand fan na AC fan and meron tayong 12 volts na fan. And syempre, may isa pa tayong power station dito. Itatry din natin itong i-charge sa ating isang power station. Check na natin ano yung mga wattage na makukuha natin sa mga appliances natin. Unahin natin yung cellphone natin. So, ang gagamitin ko na charger ko dito ay ang Ugreen ko na 65 watts. So, mayroon siyang tatlong port. So, share ko din yung link nito kung gusto nyo. So, una, kailangan natin i-clean yung AC natin kasi naka-AC tayo. So, pag isaksak natin si Ugreen at nag-charge yung phone natin. Yan. So, ang wattage niya is 18 watts. Yung ang i-charge naman natin, try natin tong ating iPad. So, check natin. Ayan, nag-charge naman siya. Ilang watts yung iPad natin? 16, 18, 19 watts. Yung hours dito sa baba ng percentage natin, ito yung ilang oras pa natin siya magagamit, no? So yan, nag-iiba-iba. So yung iPad natin, nag-22, 23. So ngayon, try naman natin yung laptop. So yung laptop kasi natin, pwede din siya dito sa Ugreen natin na 65 watts. So check natin i-charge. Ayan. So nung in-open ko yung laptop natin, umabot siya ng 67 watts, 66. So, hindi pa siya ginagamit. So, minsan, pag ginagamit ko to, nag-open ako ng mga Excel or mga system, umaabot siya ng 100 watts. So, malakas yung kinakain ng laptop natin, no? So, madalas itong nakasaksak. Kaya, dapat pag full charge, remove na natin. Tapos, charge na lang ulit. So, yan. Ngayon, ito try naman natin yung ating tumbler tayo dito na pwedeng initan ng tubig. So, meron siyang wire dito sa baba. May tubig to. Saksak na natin sa AC natin. So, open na natin yung AC. So, yan. So, tingnan natin kung ilang watts tong ating boiling tumbler. Yan. In-on ko na siya. And, yan. Makikita nyo guys, 322 watts. So, kaya niyang boil ng water kasi yung Blue Yeti natin or yung power station natin ay 600 watts. So, since yung tumbler natin ay 300 watts lang, kaya niya. So, ngayon, titest naman natin yung rice cooker natin. So, kasi para syempre makatipid din sa kuryente kahit pa paano. At sina-charge ko naman tong Blue Yeti natin sa solar panel. So, yan. So, ngayon, yung rice cooker natin, sasaksak din natin sa AC. Yan, tumunog yung ano natin, yung rice cooker. I-on ko lang siya. Yan, naka-rice. So, yan. 313 watts din. So, pag gusto mo magtipid at saka kung mag-isa ka lang, mababa yung wattage ng rice cooker na to. Kasi yung ibang rice cooker, mataas talaga yung wattage. 800 to 1,000 watts. Kaya, kung mag-isa ka lang naman or dalawa lang kayo, pwede na to. Kasi 2 to 3 cups naman tong rice cooker na to. Lalo na pag pwedeng pang camping, no? So, yan. Or sa bahay niyo, personal use. So, yan. So, yung next natin ay ang AC fan natin. So, syempre, pag AC, sa AC din natin siya isasaksak. So, tingnan natin. I-on natin yung AC natin. Number 1 ng AC. Ilang watts tayo? Ayan, 47 watts na agad yung number 1 pa lang ng AC natin. So, try natin yung number 2. 50 watts na. Ayan. Pag number 3 ng AC, yung malakas na siya konti, 56 watts. So, sa 48% natin na battery, using 56 watts na AC, magagamit na natin tong power station natin ng mga 2 hours lang. So, yan. So, syempre, mas mataas na wattage, mas mabilis natin maubos yung battery ng ating power station. So ngayon, try naman natin yung 12 volts natin na DC. So off natin. Try natin yung 12 volts DC.
So yung 12 volts DC kasi natin, naka 12 volts din siya na wire, no? So dito natin siya isasaksak sa DC naman natin. So ito, DC. On na natin yung ating DC. Number 1. So actually ang napansin ko, mas malakas tong DC ko na fan compared sa AC. Yung number 1 pa lang natin, sa fan natin na 12 volts ay 13 watts. So magagamit mo siya hanggang 7 hours, 7.8 hours yung 48% na battery natin. So pag ina number 2 naman natin, yan, medyo malakas na siya. Nasa 15 watts. So sa 15 watts, magagamit natin siya ng 6.9 hours tong power station. So pag nag-brown out, malaking bagay ito kasi meron kang electric fan na mas matagal mong magagamit. So recommended ko talaga tong 12 volts fan na to pagdating sa pagtipid sa kuryente at syempre pag emergency din. So try natin yung number 3. Yan na. So yung number 3 natin, 18 watts. So sa 18 watts, magagamit natin siya ng 5.9 hours. So yan yung number 3 natin na fan. Yan guys. So yan, pwede siyang magamit, no? Kasi meron siyang sariling 12 volts na saksakan. Okay? So ngayon, try naman natin itong ating flash fish. So yung flash fish natin, kailangan natin ng kanyang AC adapter. So si AC, ito siya. And then, syempre, sasaksak din natin siya sa AC natin sa power station. Dito. Yan. So, yan. So, nagcha-charge yung ating flash fish na power station. Tapos, ito yung output niya sa Bluetti. 69 watts siya. Any appliances na below 600 watts, kayang-kaya dito sa Bluetti natin. So, ang tanong nila, kaya ba aircon? Syempre, hindi kaya ng aircon to kasi yung aircon mataas yung wattage. At syempre, mas kailangan mo ng mas mataas na wattage and medyo pricey din yun pag aircon yung gagamitin mo. And guys, try din natin tong Ogawa ko dito na foot massage. Try natin kung ilang watts ba siya dito sa power station natin. Syempre, araw-araw mo siya ginagamit para mag-massage ka. Check natin. Say, on natin yung ayan. Ayan, tumutunog na siya. So, yung Ogawa natin, ilang watts siya? 70, 50. So, mababa lang siya guys. So, below 100 watts lang yung ano natin, yung Ogawa natin na foot massage. So, kayang-kaya niya. So guys, ngayon ang tanong, kaya niya bang sabay-sabay ito? So hanggang anong wattage yung kaya ng ating power station? So try natin isaksak yung fan na AC. Tapos i-on din natin yung ating DC. So yan, pag nag-combine yung dalawa, nasa 73 watts, 72 watts na tayo. So try pa natin isaksak tong ating heater. So yung heater natin, try natin sasaksak to. Yan. Nag-on na siya. 397 watts na tayo. So kung gusto mong madaming appliances na gamitin sa power station, so kailangan mo ng extension. So basta kailangan below 600 watts lahat ng total kaya niya ipagsabay-sabay. So yun guys, sana nakatulong to sa inyo. So sa susunod mag-try tayo ng ibang appliances kung ano pa ba yung kaya ng ating portable power station natin. So by the way, meron din pala tong wireless charging. So kung itatry natin to, ayan. Charge. Ayan o, nagcha-charge siya guys. Wireless charging natin. Yan. So nagcha-charge. So yun lang guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kasi nga madaming nagtatanong kung ano bang pwede isasaksak dito sa ating power station. Kaya pwedeng-pwede to guys sa mga below 600 watts na appliances. Pwedeng router, basta kahit anong appliances na 60 Hz, below 600 watts, kayang-kaya dito sa ating portable power station. So next time, ito na naman ititest natin kung anong mga watts yung pwede dito sa ating flash fish na P66 guys. So yun lang, salamat and follow me for more video like this and subscribe din kayo sa YouTube ko guys para
updated kayo sa mga pinopost kong video. And syempre sa TikTok. Thank you. Bye!